Sino si John Nigel Peters? Hindi ko siya makakalimutan dahil lagi siyang nagpaparamdam sa panaginip ng pinsan ko. Story time. Lumaki akong kasama yung pinsan ko. Magkasama pa nga kami ng kwarto kasi hindi naman ganun kalaki yung bahay namin. Nung bata pa ako, may isang beses na bigla na lang nagbago yung tulong namin. Hindi ko alam yung dahilan, pero isang madaling araw, bigla na lang sumisigaw yung pinsan ko habang natutulog. John Nigel Peters, sabi niya. Paulit-ulit yun. John Nigel Peters. John Nigel Peters. Ginising ko siya. Pawis na pawis yung pinsan ko. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Pero hindi na raw niya matandaan kung ano yung panaginip. Basta ang alam niya, meron lang lalaking humahabol at gusto siyang saktan. Hindi naman araw-araw nangyayari. Pero meron talagang mga gabi na bigla na lang siyang nagsasalita. John Nigel Peters. John Nigel Peters. Buti na lang, pagkalipas ng ilang buwan, tumigil na yung pananaginip niya ng masama. Nagpatingin din kasi siya sa eksperto. Nung lumaki kami, naghiwalay na rin kami ng pinsan ko dahil kinuha na siya ng pamilya niya sa Singapore. Last year, dumalaw ako sa kanya sa ibang bansa. Masaya yun kasi first time ko mag-abroad. Ang laki ng pinagbago ng buhay niya doon. Niloloko ko nga siya eh. Sabi ko, nakalimutan na niya kami dahil hindi na siya nakadalaw ulit sa Pilipinas. May love life na rin siya doon. Sana all. Isang gabi, lumabas kami kasama nung boyfriend niya. Pumunta kami sa isang magandang restaurant. Pinakilala ko ng pinsan ko sa boyfriend niya. This is Johnny. Okay naman, Amerikano, matangkad at may itsura. Pagdating namin sa restaurant, bigla kaming sinalubong ng staff at kinausap si Johnny. Tinanong siya, reservation under what name, sir? Sumagot si Johnny, John Nigel Peters. Nagulat ako. Naalala ko yung panaginip ng pinsan ko nung bata pa siya. Hindi ako nakapagsalita. At nung panahong yon, nanlamig ako at parang ayoko na kumain.